Dako tayo sa Commission on Elections dahil isinisisi po nila sa mainit na panahon ang naganap pong aberya sa mga automated counting machine. At ayon sa komisyon, ito rin ang naging sanhi ng mabagal na botohan kanina. Kaya kunin natin ang live report mula kay Madeline Villar Moratillo. Mads, hindi ba dumaan sa rigid test yung mga makinang yan? Bakit ngayon ko lang narinig yata yung init ng panahon? Alam naman natin may init ng panahon talaga sa Pilipinas Actually, Alex, ang sabi ng COMELEC, makailang beses na dumaan sa heat test itong mga makina nito at maging yung mga baterya. Pero hindi raw nila inaasahan yung sobrang init kanina at idagdag pa yung sobrang humid. Kaya naman sa monitoring ng COMELEC, umabot daw sa 311 automated counting machines yung pinalitan matapos pumalya. Pinakamarami sa naging problema ay sa scanner. Pero sabi ng COMELEC, kung ikukumpara naman noong 2022 elections na umabot sa 2,500, ang naitalang nagkaaberyang makina ilang oras pa lang matapos yung pagbubukas ng halalan ay mababa naman daw itong naitalang problema ngayon sa mga ACM. Maging automated counting machines, hindi kinaya ang sobrang init ng panahon. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi agad binasa ng automated counting machines ang kanyang balota sa unang subo. Paliwanag rito ng COMELEC, posibleng nakaapekto ang sobrang init ng panahon ngayon. Kakaiba, hindi natin na-anticipate yung init ng araw, yung init ng panahon, medyo humid pa, tapos sa loob ng presinto, siyempre napakadaming tao. Napakainit din. Kaya nga talagang pinagbawal natin. Kung napansin niyo po, ang inyong lingkod, hindi ako pumasok sa presinto kanina. Nirespeto ko na kahit ako, hindi dapat pumapasok sa presinto. Dahil nagdudulot ito ng pagbagal ng botohan sa ilang presinto, agad anyang pinapalitan ang apektadong makina. Ang ginawa po kagad natin, katulad dyan sa may bandang New Era Elementary School, kaagad tayo nagpadala ng contingency machine. Sinabi natin na dapat mapalitan na lang kaagad yun kahit naman hindi nasisira yung makina. Nasa 16,000 ang inilaang contingency machines ng COMELEC sakaling may magkaaberya. Nilinaw ni Garcia na dumaan naman sa heat test sa maraming pagkakataon ang mga makina. Punta tayo doon sa Korea noon, napakainit din talaga yung panahon. Kaya lang, tingnan niyo po ito, napakainit, maluwag pa nga ito. Pero iba po yung humid. Wala po halos hangin. So nakakadagdag po yan sa ating pawis at the same time doon po sa performance din ng ating mga penhal. Kaya bili ng COMELEC sa mga guro palaging linisin ang scanner ng mga makina. Yung iba naman po siguro din dahil sa init ng panahon, kinakailangan mayat-maya nililinis ng ating mga electoral board yung pong scanner. Kasi po kapag bumoto ka sa sobrang init ng panahon, humid, hindi ka agad natutuyo yung mismong tinta. May posibilidad na bumakat yung tinta doon sa mismong scanner. Kaya po, ang mayat-maya dahil yun ay nabigay nating last-minute instruction sa mga electoral board members, kinakailangan punasan, may special na pamunas po sa mga scanner upang hindi ito nakababakat. Kasi nga po, pagka nagka-instance na bumabakat, nire-reject ng makina. Bukod sa mga makina, naapektuhan na rin umano ng sobrang init ng panahon ang ilang indelible ink. Hindi po expired yun. Sa sobrang init po ng araw, nagparang kulay orange. Nagparang kulay orange, pero pag po ginalaw nyo, tinaktak nyo ng ganyan, bigla pong bumabalik yung kulay pa rin niya at nakakapaglagay pa rin siya ng tinta. Kasi nga po, yung metallic element nung mismong indelible ink ay lumalabas sa sobrang init ng panahon. Alex, alas 7 ng gabi ay isinara na ng Commission on Elections yung mga botohan. Pero sabi ng COMELEC, kung marami pang nakapila sa 30-meter radius mula doon sa presinto, ay pwede pa itong pabotohin ng COMELEC. Samantala, sa pulong balitaan ngayong gabi ay sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na merong 15 presinto mula sa hindi pa tinukoy na iba't ibang lugar sa bansa. Yung palalawigin nila yung botohan posibleng hanggang bukas o sa susunod na araw. Depende kung kailan dumating sa kanilang lugar yung mga balota. Kasi nakita nila na yung palang mga balota doon sa mga binanggit na presinto na yon ay malabo yung pagkakaimprenta nung timing marks, kaya pala ayaw basahin nung automated counting machine. Dahil dyan pinag-utosan ng COMELEC yung muling pag-imprenta ng mga apektadong balota na ito at
pagkatapos imprenta, agad-agad naman daw na ipapadala yon doon sa mga nasabing lugar. Merong 19 na kandidato naman na sinuspende ng COMELEC yung proklamasyon. Kabilang na dyan yung controversial si Attorney Harold Respicio na matatandaan na inaakusahan at kinasuhan pa ng COMELEC dahil sa paglalabas umano ng fake news patungkol sa automated counting machine na pwede umanong maniobra. At sa municipal level naman, ina-expect ng COMELEC na hanggang mamayang gabi meron ng pwedeng maiproklama. At sa mga pagka-senador naman, ang rough estimate ng COMELEC, posibleng hindi ito abutin ng 1 linggo kagaya nung nakaraan na inabot ng 7 to 8 days. Balik sa inyo, Alex. Okay, Mads, doon tungkol sa lungsod ng San Juan, meron yatang iniulat ang PPCRB. May 2 kaso daw na may lumitaw sa resibo, pero hindi naman daw to ang binoto ng isang botante. Anong tugon dito ng COMELEC? Alex, alam mo dahil nga sa dami ng report patungkol sa mga ganyan na nagre-reklamo yung ilan nating mga kababayan. Ang sabi ng COMELEC, pagkatapos ng botohan, pagsasara ng botohan, malalaman daw yan dahil pa pwede naman yung mga kababayan natin na nagre-reklamo ay pumunta doon sa presinto kung saan sila bumoto dahil doon daw magkakaalaman dahil kapag isinara na yung makina, mag-imprenta yan ng ballot images kung saan makikita kung tama ba talaga yung ibinoto nila. Halimbawa, yung ibinoto niya, yun ba talaga yung doon sa nakita niya sa resibo, doon daw magkakaalaman. Kasi may mga pagkakataon daw na posible na hindi lang napansin nung bumoto na nagkamali pala siya ng pagkakaboto. Or nakalimutan kung sino yung binoto niya, Mads? Tama, oo. Oo, pero so paano yun? Kunyari, ako, nagreklamo ako while after na bumoto ko, saan ako pupunta? Sa office ng COMELEC o dun sa COMELEC office, sa local nila? Tama ba? Pwede naman na doon muna sa presinto kung saan siya bumoto dahil bukod naman doon sa miyembro ng electoral board, meron naman sa eskwelahan na mas mataas sa kanila. At pagkatapos, kung hindi pa rin sila magiging satisfied doon sa isasagot sa kanila, pwede na silang pumunta sa election office sa lugar na nakakasakop sa kanilang lugar. Ayun. Diyan sa likuran mo, Mads, nasa Manila Hotel ka na pala, no? So yan ang Board of Canvassers, no, sa national level para sa mga senador. May mga ano na ba dyan? May mga tao na ba? Ano oras magsimula dyan? Alex, pagkatapos silang mag-adjourn kanina nga pasado alas 4 ng hapon, itong National Board of Canvasser ay magko-convene ulit sila bukas alas 10 ng umaga. Hanggang ngayong gabi kasi ay kanina ang nangyari, binuksan lang nila yung consolidated canvassing system doon para pumasok na yung mga certificate of canvass mula sa iba't ibang lugar. Yung mga certificate of canvass na yon na matatanggap, yun yung bibilangin ng NBOC bukas alas 10. Inaasahan nila na yung mga unang makakapasok raw ay posible na yun ay galing sa overseas voting. So bukas magkakaroon ng pagbibilang kapag yung NBOC na yun nagbilang, yun ay magiging partial official count na. Pero ngayong gabi, Alex, malalaman din daw naman ng publiko dahil meron namang mga media server, iba't ibang server na po pwedeng makapagtanggap ng mga initial result ng eleksyon mula sa precinct level. Mamaya lilipat tayo sa Palasyo del Gobernador kung saan merong monitoring system din yung COMELEC na maya-maya ina-expect nila ay sa pagtaya ng COMELEC posible na mga 8:30 PM ay posible na may mga pumasok na raw na mga initial result galing sa mga presinto patungkol sa resulta ng ginawang botohan sa kanilang lugar. Ayun, yun yung inaantabayanan, yung election returns transmittal, no? Doon sa mga clustered precincts. So, meron nga, may mga media nang nagpapalabas ng mga tawag nito, mga partial and unofficial report, no? So, yes, oo. Kasi maraming server yung binuksan ng COMELEC ngayon. Maging yung media server ay binuksan din nila. ayun. So, Nabanggit ko lang, sige, go ahead. Ito, COMELEC sa kanilang Facebook social media page, inanunsyo na yung kanilang COMELEC election results website is up, no? So kung makikita po natin yung Meron na. election returns Nagsisimula na yata. received sa local, ang inaasahan na election returns 93,387, nasa mahigit 10,000 na ang natanggap nilang election So, result. ibig sabihin yan, Mad, sa mga local levels, from municipality down to city, provincial,
Yung mga local COMELEC officers, pwede na sila magpanumpa na agad, no? Oo, sa pagtaya ng COMELEC, mamayang gabi, posible daw na sa mga local municipal level, meron na talagang maipoproklama. Yung provincial, sabi nila, posibleng abutin daw ng 2 araw. So doon sa mga municipality at mga city, siyempre yung mga councilors down to mayors, anong oras kaya? Mga alas 9, meron ng resulta, no? Hindi naman. Ang sabi ng COMELEC, mamaya medyo later part pa hanggang mamayang madaling araw, mga 1:00 hanggang alas 2. Yun na yung later na mas naiisip nila o mas tinatansya nila na posibleng may maideklara. O dahil titingnan kung ilang porsyento na i-transmit, no? Meron dyan 50%. Pag 50%, medyo alam mo na kung gaano kalayo ang lamang ng isang kandidato doon sa kanyang katunggali. Di ba, Mads? Oo, totoo. Kaso, syempre, sa mga medyo critical na lugar, lalo na yung mga controversial, medyo talagang kailangan siguro mga 90% para talaga makasiguro sila. Okay, sige. Mads, maraming salamat. Mata natin dyan sa National Board of Canvassers na lugar, dyan po sa Manila Hotel. Thank you.